Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang pribadong siyentipikong research base na matatagpuan sa Arctic, kung saan dalawang biological experts ang biglang namatay. Ang natitirang isa, bagaman humihinga pa, ay nagpakita ng nakababahalang sintomas, may mapulang mga mata at tuloy-tuloy na pag-agos ng itim na likido mula sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos uminom ng tubig, nagsimulang manginig ng matindi ang kanyang lalamunan. Lumilitaw na siya ay nahawahan ng isang hindi kilalang virus. Pagkatanggap ng balita, agad na nagpadala ang Disease Control Center ng isang top team ng mga eksperto para magsiyasat. Pinangunahan ng team si E. Allen, isang batikang eksperto na may malawak na karanasan sa paghawak ng pandemya. Kasama sa kanyang grupo ang ilang senior experts at isang technical officer, si Major Sergio, na ipinadala ng militar. Pagdating nila, sinalubong sila ni si Hiroshi, ang direktor ng research base, at agad na binigyan sila ng pinakamataas na antas ng access. Mas malaki ang research base kaysa kanilang inakala, may maraming palapag na hinati sa iba't ibang zone, at tahanan ng mahigit 100 na siyentipikong mananaliksik. Hindi na nag-aksaya ng oras, nagsuot ng protective suits sina Allen at ang kanyang grupo, naghahanda upang bisitahin ang nahawang survivor. Ang nahawang doktor, na si Peter, ay may espesyal na interes dahil siya ang nakababatang kapatid ni E. Allen. Bagaman hindi namatay si Peter dahil sa impeksyon, napakahina ng kanyang vital signs. Ang mukha ni Peter ay puno ng mapupulang guhit at ang kanyang dugo ay kulay itim. Bago pa siya makapagsalita, bigla siyang sumugod kay Allen gamit ang isang hiringgilya. Nang magsagupaan ang dalawa, mabilis na kinuha ni Julia, ang assistant ni Allen, ang isang pampatulog at itinusok iyon kay Peter, pansamantalang pinakalma siya. Bagaman walang nasaktan sa insidente, nag-iwan ito ng kilabot sa lahat. Nagtaka sila kung bakit nauwi si Peter sa ganoong kalagayan at anong uri ng virus ang kanyang nakuha. Matapos ang maikling pahinga, nagtungo ang team sa morgue upang suriin ang dalawa pang nahawang bangkay. Gayunman, nang buksan nila ang body bag, nagulat sila sa isang malaking tumpok ng itim na likido. Ang bangkay sa loob ay natunaw na at buto na lamang ang natira. Hindi pa sila nakakita ng virus na kayang tunawin ang laman ng tao ng ganoon kabilis. Alam nilang kailangan nilang alamin kung paano nahawa si Peter. Inutusan ni E. Allen ang kasama niyang eksperto na si E. Dorin at ang kinatawan ng militar na si Sergio na pumunta sa laboratorio ni Peter para mangalap ng mga pahiwatig. Ang laboratorio ay may mga daga lamang para sa eksperimento, ngunit wala ng mga unggoy. Iginiit ng mga tauhan ng base na hindi sila gumagamit ng mga unggoy sa kanilang eksperimento. Nagdulot ito ng pagdududa kina Dorin at Sergio. Nakumpirma ni Dorin sa pamamagitan ng simpleng pagsusuri sa mga daga na hindi na ihahawa ang hindi kilalang virus sa hangin. Kumpiyansa niyang inalis ang kanyang isolation helmet. Matapos ang masusing paghahanap, nakakita sila ng mga natirang balahibo ng makake sa liko ng tubo ng imburnal na nagpapatunay na nagsagawa nga ng eksperimento sa mga unggoy ang base. Isa ang mga unggoy sa kakaunting hayop na maaaring maglipat ng virus sa tao, pero bakit nila ito sinadyang itago? Sa dami ng tanong sa kanilang isipan, sinimulan ni Dorin at Sergio ang paghahanap sa lugar kung saan inilalagay ang mga unggoy. Hinarangan sila ng isang malaking pinto sa dulo ng pasilyo. Ipinakita ng interface ng pinto na wala silang otorisasyon para buksan iyon. Gayunman, ginamit ni Major Sergio ang isang cooling liquid upang piliting buksan ang lock ng pinto. Isa itong sobrang magulong storage room na puno ng mga bakanting haulang bakal. Ang hangin ay amoy hindi matiis. Nakilala ni Dorin na iyon ang lugar kung saan inilagay ang mga experimental monkeys, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga pinto ng kulungan ay sapilitang binuksan mula sa loob. Bigla, may aninong gumalaw. Nakilala ni Dorin na isa itong unggoy. Habang papalapit siya, biglang sumugod ang unggoy sa kanya. Sa kabutihang palad, agad na nakialam si Sergio at pinabagsak ang unggoy gamit ang pamalo. Matapos kumpirmahin ni Dorin na wala siyang sugat, nagkaroon siya ng pagkakataong suriin ang unggoy. Ang lalamunan nito ay patuloy na nanginginig, nakahawig ng mga sintomas ni Peter matapos siyang mahawa. Samantala, nakaramdam din si Julia na may kakaiba habang binabasa niya ang mga experiment logs ni Peter. Tinanong niya si Hiroshi kung ano ba talaga ang research project na ginagawa ni Peter.
Inamin nitong si Peter ay sangkot sa gene mutation research na ikinagulat ni Julia. Isa itong high-risk na research project. Samantala, ang pinuno ng investigation team na si Allen ay nasa silid ni Peter. Sa dingding nakasabit ang mga larawan nila noong bata pa. Pagkabukas ng computer, nakita niya ang maraming nakatalang experiment logs. Isa ang binuksan niya, na tila isang pang-araw-araw na refleksyon, ngunit napansin ni Allen ang mga hand signs sa log, mga palatandaang ginagamit nila noong bata na nangangahulugang may panganib at kailangan umalis agad. Bigla, sumugod ang kanyang assistant upang ipaalam sa kanya na may problema sa isolation ward. Agad na tumakbo si Allen upang suriin iyon at natuklasan niyang nawawala ang kanyang kapatid. Ang sirang kisam sa itaas ay indikasyon na nakatakas ito papasok sa ventilation duct. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwalang nakatakas si Peter na halos patay na kaninang umaga. Agad na inactivate ni si Hiroshi ang emergency system, naglabas ng anesthetic gas sa ventilation duct upang patulugin muna ito at maiwasang makahawa ng iba sa base. Pagkaraan ng kalahating oras, nang inakala niyang sapat na, gumapang si Allen sa ventilation duct kasama ang isang security guard. Madilim at makipot ang duct at kailangan lang nilang gumapang pasulong. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakakita si Allen ng mga bakas ng itim na likido sa duct na marahil naiwan ni Peter. Binilisan ni Allen ang paggapang at di nagtagal ay nakita niya ang isang figura, ngunit hindi pala ito si Peter na nahawa. Sa matinding hirap, hinila nila palabas ang tao mula sa duct para lang matiyak na ito ay patay na. Wala na ang uniforme at palad nito. Samantala, si Julia, ang assistant, at ang intern na si Sarah ay sinusuri ang dugo ni Peter. Natuklasan nila na ang istruktura ng virus dito ay napaka-espesyal, tulad ng isang uri na matagal nang naglaho mula pa noong sinaunang panahon. Dumating si Allen at nagulat nang malaman na kaya ng virus na ito na mag-self-replicate at, mas masama pa, ay maaaring mag-mutate. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi namatay si Peter, maaaring dahil ang nakamamatay na virus sa kanyang katawan ay nag-mutate. Gayunpaman, hindi pa alam kung anong uri ng pagbabago ang mangyayari sa kanya. Hindi nila alam na ang kanilang mga salita at kilos ay binabantayan na lahat ni Hiroshi. Bigla, isang figura ang pumasok sa surveillance room. Si Major Sergio ito. Lumabas na pareho pala silang nagtatrabaho para sa iisang boss. Lumalabas na pumunta siya doon para takpan ang ilang katotohanan sa loob ng base. Pagkatapos, bumalik si Sergio sa kanyang dormitory, inilabas ang mga piyesang nakatago sa kanyang backpack. Mabilis niya itong inassemble para maging isang signal transmitter at naglakad patungo sa research base. Habang siya ay handa ng ikabit at i-adjust ang device, napansin niya ang napakaraming bangkay ng unggoy na nagyelo na parang mga eskultura. Tila lahat sila ay narito. Habang abala ang lahat sa kanilang gawain, naglalakad si Peter na nahawa sa mga pasilyo suot ang kanyang uniforme na tila kalmado. Habang dumadaan sa isang silid, pinulot niya ang isang naputol na braso at ginamit ang credentials nito upang buksan ang pinto. Biglang sumabog ang mga sigaw mula sa loob ng silid. Sa hindi malamang dahilan, hindi sinaktan ni Peter ang 5 personnel sa loob. Pinilit lamang niyang makipag-mouth-to-mouth contact na parang sinasadya niyang ipasa ang virus. 2 sa mga ito ang nakatakas matapos umalis si Peter, naiwan ang 3 malas na ikinwarantina. Sa kabila ng kanilang pagtutol, hindi sila pinansin. Samantala, nagsimula si Alan at ang security team na inspeksyonin ang mga silid, umaasang mahahanap si Peter at ang 2 nakatakas na maaaring nahawa. Sa kabutihang palad, nakita nila ang isa sa mga nakatakas sa hagdanan. Walang awa siyang dinakip ng mga security na parang kriminal. Nang makita ito, nagpanik ang iba at humiling na makaalis sa research base, ngunit hindi pumayag si Alan sa kanilang kahilingan. Hindi pa nila natutukoy ang pinagmulan at paraan ng pagkalat ng virus. Anumang taong lalabas sa base ay posibleng magkalat ng virus. Sa ilalim ng kanyang utos, napilitan ang lahat na bumalik sa kanilang mga dormitoryo at maghintay ng balita, ngunit patuloy na kumalat ang takot ng hindi nila namamalayan. Samantala, nasa laboratorio si Doreen, kinakalkula ang infection rate ng virus. Biglang nakaramdam siya ng presensya sa likod niya. Paglingon, nakita niya ang isa pang nakatakas, namumutla at mapula, nagpapakita ng lahat ng palatandaan ng impeksyon. Paulit-ulit niyang sinasabi na lahat ay sinungaling. Bigla siyang sumugod kay Doreen.
Pagkatapos siyang maitulak palayo, nawalan siya ng malay na muling nakatakas si Doreen. Agad niyang ipinadala ito sa quarantine room. Gayunpaman, hindi mapakali ang tatlong nasa quarantine, lalo na nang magsimulang magpakita ng sintomas ang isa. Dahil dito, nagpasya si Sarah na pumunta sa pharmacy para kumuha ng painkillers. Habang inaabot niya ang mga gamot sa istante, biglang lumitaw si Peter. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng bakal na rehas na hindi siya makapanakit ng sinuman. Pagkaraan ng ilang segundo ng katahimikan, biglang gumapang si Peter papasok sa ventilation duct na parang gagamba. Nang marinig ang kaguluhan, agad na tumakbo si Alan at pinakalma si Sarah gamit ang kanyang mga salita, ngunit hindi lakas. Biglang may nakakita ng isang gamit ng bote ng pampatulog sa sulok na ikinagulat nila, iniisip na si Peter ay maaari pa ring may malay at nagamit ang gamot. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng mas maraming pagkalito tungkol sa pinagdaanan ng kanyang kapatid. Sa puntong ito, tinitingnan ni Julia ang mga experiment logs ni Peter. Natagpuan niya na nag-inject ito ng dalawang substance na pinangalanang Narvic at Narvic E sa mga daga sa laboratorio, ngunit walang nakatalang resulta ng eksperimento. Nagdulot ito ng pagdududa kay Julia at nagpasya siyang ulitin ang eksperimento gamit ang dalawang substance. Agad dumating ang mga resulta na nagpapakita na lahat ng daga na tinurukan ng Narvic D ay namatay, nakahawig ng dalawang unang nasawing individual. Ang mga tinurukan ng Narvic D ay nakaligtas ngunit nagpakita ng mga sintomas ng impeksyon. Mas ikinagulat ni Julia na isa sa mga daga ay naging sobrang agresibo at nabasag ang hawla nitong salamin upang atakihin ang iba. Ang hindi mapigil na pagkabaliw na ito ay kahawig ng estado ni Peter, halos isang perpektong tagapagkalat ng virus. Matapos marinig ang ulat, nabagabag si Alan. Mabilis niyang pinuntahan si Hiroshi upang tanungin kung bakit niya itinago ang mga eksperimento sa unggoy at kung bakit siya nag-aral ng ganoong kapanganib na virus. Hindi nagbigay ng anumang paliwanag si Hiroshi at sa halip ay sinisi si Alan sa kanyang kapabayaan. Sa katunayan, ang orihinal niyang layunin sa pag-ulat sa Disease Control Center ay upang makuha si Alan at ang iba pang eksperto para kontrolin ang pagkalat ng virus, ngunit lalo pang lumalala ang sitwasyon. Sa quarantine room kung saan nakakulong ang mga pinaghihinalaang pasyente, biglang nalampasan ang tatlong na kwarantina si Sarah at ang kanyang team na parabang kanilang pinlano. Mabilis silang nakatakas mula sa quarantine room. Ngayon, malamang natuluyan ng kumalat ang virus sa buong research base. Nawawalan ng malay ang mga nahawahan at nagiging marahas kapag nagpapakita ng sintomas. Karamihan sa unang 5 biktima ng outbreak na ito ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng impeksyon. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na dumarami ang bilang ng mga biktima. Bilang pinuno ng base, kailangang paigtingin ni Hiroshi ang mga paghahanap at kahit paano ay maihiwalay ang mga posibleng nahawahan. Gayunpaman, dahil limitado ang mga bakanting silid, napilitan silang gamitin muli ang mga matagal ng inabandonang palapag. Ang mga palapag na ito ay kumpleto sa lahat ng kailangang pasilidad at nakahiwalay sa ibang palapag. Ginamit ang mga ito noon para sa nuclear fusion research, ngunit inabandona dahil sa pagtigil ng proyekto. Ito ang perpektong lugar para sa pag-iisa ng mga nahawahan. Sa kasalukuyan, may 18 kumpirmadong pinaghihinala ang pasyente at 3 ang patuloy na pinaghahanap. Habang tinatalakay nila ang mga susunod na hakbang, biglang lumitaw ang isang babae na maputla ang mukha. Isa siya sa mga unang biktimang inatake ni Patient Zero Peter at palihim na nakatakas mula sa isolation room. Ngayon, tila siya ay nahawahan at humihingi ng tulong. Hindi inaasahan. Nagpaputok ng baril ang security captain, hindi binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ang babae. Nang makita ang babaeng bumagsak at sugatan, mabilis na tumakbo si Alan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Naniniwala siyang hindi makatao ang pagtrato sa mga pasyente sa ganitong paraan, ngunit iginiit ng security captain na wala siyang ginawang mali, pinoprotektahan lamang niya ang buhay ni Hiroshi, ang taong namumuno. Pagkarinig nito, naggitngit si Alan at sinabi na kung maulit muli ang ganitong insidente, iiwanan niya ang base kasama ang kanyang team. Alam ni Alan na kailangang ipagpatuloy ang pagsagip upang masiguro ang pagiging epektibo ng isolation. Pakiramdam ni Alan, kailangang magsagawa ng virus screening para sa lahat. Bagaman nakumpirma na ni Julia noon na ang pathogen ay mula sa Narvic E sa laboratorio, ito ay nagmutate na.
Sinabi ni Sarah na kailangan ng ilang oras ng eksperimento upang makumpirma ang bagong paraan ng pagsusuri. Samantala, ipinagpapatuloy ni Doreen ang kanyang eksperimento upang makahanap ng epektibong paraan ng paggamot. Dahil sa matinding presyon, nanginginig ng hindi mapigil ang kamay ni Sarah. Pagkatapos ng 3 oras at maraming pagsusuri, sa wakas ay nakahanap si Sarah ng paraan upang matukoy ang virus. Agad na inihanda ang daan-daang test reagents. Tinipon sa hall ang lahat ng staff sa base upang simulan ang pagsusuri para sa virus. Nakakagulat, lumabas sa resulta ng pagsusuri na halos 1/3 ng mga tao ay nahawahan. Pinigilan ni Alan ang kanyang pagkagulat at inutusan ang mga security guard na ilipat ang lahat ng nahawahan sa bagong bukas na isolation area. Tumutol ang isang engineer, binasag ang pinto ng dormitoryo gamit ang palakol at sumisigaw na humihingi ng antidote, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng isang security guard. Nakakakilalang kumatok si Alan sa pinto ng dormitoryo at isang espesyalista ang lumabas. Kinabahan nitong sinabi na walang antidote at mabilis na umalis. Naramdaman ni Alan na may kakaiba. Tumakbo siya upang tanungin si Ethy Hiroshi kung ano ba talaga ang tinatawag na virus antidote. Binalaan din niya itong isisiwalat ang lahat ng nangyayari sa loob ng base. Dahil wala nang pagpipilian, inamin ni Ethy Hiroshi ang totoo. Ang base ay gumagawa ng isang universal antidote na kayang pumatay ng lahat ng kilalang virus, ngunit malaki rin ang pinsala nito sa katawan ng tao, kaya't hindi pa ito isiniwalat. Nanlamig si Alan sa kanyang narinig. Nabigla siya sa mga mapangahas na eksperimento na ginagawa ng research base. Ang basta-bastang paglinang ng mga virus ay hindi makatao at labag sa batas, kaya nagpasya siyang iulat ito at humiling ng karagdagang tulong. Ngunit sinabi sa kanya ni Julia na sila ay nasa Arctic, kung saan posible lamang ang satellite communication isang araw sa isang linggo. Wala nang nagawa si Alan kundi maghintay ng ilang araw pa. Samantala, inilipat ng mga security guard sa research base ang mga nahawahan. Pagbukas nila ng pinto ng ward, biglang sumugod palabas ang isang infected individual na nagwala. Isa ito sa mga unang pasyenteng nasugatan. Halos mawala ng ulirat sa takot ang security captain na hindi pa nakakaharap ng ganitong sitwasyon noon. Humandusay siya sa sahig at pinanood na lamang ang infected individual na tumatakbo palayo. Kumalat ang balita sa iba pang mga pasyenteng nakahandang i-quarantine. At nang malaman nila na maaaring magdulot ng pagkabaliw ang virus, nagsimula silang magtakbuhan. Hindi nakayanan ng kakaunting security personnel ang sitwasyon. Bigla, isang malakas na alulong ang umalinggaw sa paligid. Muling lumitaw ang nagwawalang pasyente, dahilan para magsitakbuhan ang lahat. Medyo nahuli ang reaksyon ni Julia, pinanood ang pasyenteng sumugod papunta sa kanya. Bigla, isang putok ng baril ang narinig at bumagsak ang pasyente sa lupa. Si Alan ang nagpaputok, tamang-tama para mailigtas ang sitwasyon. Dahil ang nagwawalang pasyenteng iyon ay isa sa mga personal niyang ginamot noon. Wala nang oras si Alan para pag-isipan ito at sinubukang isama si Julia, ngunit tumanggi siya. Nadapuan siya ng dugo ng pasyente sa engkwentro at kailangan niyang makwarantine. Kahit labag sa loob ni Alan, kinailangan niyang iutos ang pagsilyo ng nag-ugnay na pasilyo, inihihiwalay si Julia at lahat ng nahawa. Mariin niyang sinabi na sa oras na magkaroon na ng satellite communication, hihingi siya ng karagdagang puwersa mula sa Fifth. Sa kabilang panig, sinimula ni Ethy Doreen, kasama si Major Sergio, ang pagsasaliksik sa mga eksperimental na unggoy. Nagdagdag siya ng growth factor sa dugo, na nagbigay daan para mabilis na dumami ang mga cells para sa masusing pagsusuri. Hindi inaasahan, mabilis na lumago ang virus sa dugo. Agad na pinagana ni Doreen ang cooling device upang patayin ang nakakatakot na virus. Sa dami ng taon niyang karanasan, hindi pa niya naranasan ang ganitong sitwasyon. Karaniwang walang enerhiya at metabolismo ang mga virus. Inakala niya na may mali sa genetic sequence nito. Matapos ang serye ng mga pagsusuri, nakagawa si Doreen ng nakakagulat na tuklas. Ang genetic combination ng virus ay napaka-espesyal, tiyak na hindi resulta ng natural na ebolusyon. Para bang pinagtagpi-tagpi ito gamit ang piraso ng human gene na nagdudulot ng nakapangingilabot na pagbabago mula sa loob. Alam niyang isang kakilakilabot na krimen ito, kaya't nagpasya siyang iulat ito kay Alan. Ngunit hindi niya napansin ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Sergio. Nagpanggap itong aalis, ngunit bigla siyang sumaksak ng hiringgilya sa liig ni Doreen.
Nang masiguro niyang walang malay ito, itinumban niya ang estante ng mga daga sa laboratorio na para bang isang aksidente ang nangyari. Pagkatapos, lumabas ang lalaki sa research base at sinunog ang mga bangkay ng mga unggoy na naglalaman ng orihinal na virus. Malinaw na ipinadala siya upang itago ang katotohanan at pigilan itong madiskubre. Sa puntong ito, labis nang nababahala si Alan, pakiramdam niya hindi na makontrol ang sitwasyon. Umasa siyang dumating na agad ang araw ng satellite connection. Habang dumadaan siya sa isang laboratorio, biglang lumitaw ang isang figura. Si Patient Zero Peter ito. Tila malinaw ang pag-iisip niya sa sandaling iyon, nakikiusap sa kanyang kapatid na iligtas siya. Nang makita si Peter na nawalan ng malay, agad siyang dinala ni Alan sa treatment room. Ipinakita na kumalat na ang virus sa buong katawan nito, at tila malabong umabot pa siya ng madaling araw. Naisip ni Alan ang universal antidote na nasa experimental phase pa. Dahil kaya nitong pumatay ng lahat ng virus, dapat ay kaya rin itong pagalingin si Peter. Mabilis na tumutol ang espesyalista, sinasabing isa ito sa kanyang mga proyekto. Bagaman kaya nitong pumatay ng virus, mas mababa sa 25% ang sansa ng pasyente na mabuhay. Ngunit sa puntong ito, kinailangan ng sumugal ni Alan, ibinigay ang antidote sa kanyang kapatid sa ilalim ng pagpayag ng pamilya. Pagkatapos pumasok ng gamot sa katawan niya, nahulog si Peter sa malalim na koma. Umupo si Alan sa tabi ng kama, umaasang mangyari ang isang milagro. Nakakagulat, dumilat si Peter, dahilan para maiyak sa tuwa si Alan. Marami siyang gustong sabihin sa kapatid at maraming tanong na nais itanong, ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin ng espesyalista na ang viral load sa katawan ni Peter, na malaki ang ibinaba matapos ang paggamit ng antidote, ay muling mabilis na tumataas. Malinaw na hindi kayang tuluyang patayin ng universal antidote ang virus. Halos mawala ng pag-asa si Alan, kinakabahang tinanong ang kanyang kapatid kung ano ang ginawa niya. Iginiit ni Peter na wala siyang ginawang kakaiba. Karaniwan niyang trabaho ang pag-dissect ng mga katawan ng hayop. Sa kung anong dahilan, partikular na interesado si Hiroshi kay Julia, madalas na tinatanong si Peter tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit agad din siyang muling pumikit. Malinaw na nasa bingit na ng kamatayan si Peter. Mabilis na rumesponde ang espesyalista upang magbigay ng lunas. Bagaman nailigtas nila ang buhay ni Peter, nauwi siya sa vegetative state at nakasalalay na lamang ang kanyang buhay sa respirator. Sa panig ni Julia, nasa isolation zone siya, nakatayo ng matagal sa isang lugar bago tuluyang nakabawi mula sa pagkabigla habang dumadaan sa hall. Natuklasan niya na maraming test reagents na orihinal na berde upang ipahiwatig ang impeksyon ay naging walang kulay. Napagtanto ni Julia na may mga depekto sa paraan ng pagsusuri na maaaring magdulot ng pagkakamali sa pag-screen ng mga taong infected. Inihanda niyang iulat ito kay Alan. Gayunpaman, nang ikonekta na niya ang tawag, sumabog ang signal transceiver sa labas, dahilan upang maputol ang komunikasyon kay Alan. Pinukpok ni Julia ang pinto ng isolation, ngunit kahit anong sigaw niya, walang sumasagot. Kinailangan niyang bumalik sa hall upang pag-usapan ang plano kasama ang mga infected. Kailangan nilang makipag-ugnayan sa labas sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, may isang tauhan na pesimista, naniniwalang pinabayaan na sila. Alam niyang may air purification control sa palapag na iyon. Kapag ito ay pinatay, maubusan ng oxygen ang buong base at mapipilitan ang mga tao sa itaas na makipagkasundo. Para kay Julia, isang delikadong plano ito na isinasapanganib ang lahat, ngunit nagalit ang lalaki at itinaboy siya palabas ng hall. Natulala si Julia, iniisip kung saan siya pupunta. Bigla niyang nakita ang isang figura na maisuot na hazmat suit na kumakaway sa dulo ng koridor. Ngunit nang habulin niya ito, wala na itong bakas. Habang naguguluhan, may narinig siyang tunog hindi kalayuan. Sa pag-usisa, nakita niyang may isang infected na naghahanap ng supply. Nang paalis na sana si Julia, bigla siyang sinugod ng infected na tila nababaliw. Habang dumadaan siya sa isang silid, may biglang humila sa kanya. Nabali agad ang braso niya dahil sa lakas ng puwersa, ngunit ang infected ay tila walang pakialam at dahan-dahang lumayo. Nang tumahimik ang lahat, bahagyang tensyonado si Julia habang tinititigan ang taong nakamaskara na nag-abot ng kamay sa kanya. Laking gulat niya na babae pala ito. Sa di malamang dahilan, tila pamilyar ang babae kay Julia at agad silang naging magkakilala.
Matapos ang maikling pahinga, bumalik sila sa mga pasilyo upang muling makasama ang mga pasyente sa main hall. Ngunit nandoon din ang mga infected, kaya napilitan silang bumalik sa storage room kung saan sila unang nagtago. Sa puntong ito, nagsimula nang magpakita si Julia ng mga sintomas ng impeksyon. Ayaw niyang maghintay na lamang sa kanyang kamatayan, kaya nagpasya siyang sumugal upang makahanap ng solusyon. Pagdating nila sa koridor, may isang lalaking sugatan ang lumitaw. Nang makita ng mabuti, si Yuki Hiroshi pala ito, ang direktor ng base. Ikanya, ilang oras lang ang nakalipas ng patayin ng mga infected sa quarantine zone ang air filtration system. Nakadetect ito ng alarm. Inakala ng security captain na nagwawala ang mga pasyente kaya pinuntahan niya ito. Ang hindi nila alam, may lihim na pinto sa opisina ni si Hiroshi papunta mismo sa quarantine zone. Agad silang nagtungo sa control room at nakita ang pasyente na nagpatay ng system. Nangakong ilalabas sila ni si Hiroshi mula sa quarantine zone. Matapos magkatitigan na ibalik nila ang sistema. Ngunit ng panahon na ni si Hiroshi upang tuparin ang kanyang pangako, sinalubong sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Nabigla ang security captain sa kanyang ginawa, ngunit paniwala ni si Hiroshi, ang taong nagkamali minsan ay ulitin ito. Iniwan niya ang security upang asikasuhin ang bangkay habang siya ay pumasok pa sa koridor. Sa hindi malamang dahilan, hindi siya inatake ng mga nagwawalang infected. Laking gulat, sinaksak pa niya ang sarili gamit ang matalas na kutsilyo. Pagkatapos ay sinabi niyang ipinapadala lang daw siya ng supply sa mga pasyente, ngunit ang kanyang kabutihan ay ginantihan ng pananaksak. Naniwala si Julia at sinimulang gamutin siya, kahit limitado ang kagamitan. Binanggit niya ang isang lab sa dulo ng koridor na may kumpletong gamit upang tahiin ang kanyang sugat. Mahaba ang pasilyo at bago pa man sila makarating sa kalagitnaan, may mga dagang nagtakbuhan na parang may tinatakbuhang panganib. Sa pag-uusisa, nahulog ang flashlight ni Julia at doon niya nakita ang isang infected na nakatayo sa dilim. Dahil sa takot, agad silang tumakbo. Agad na dagit ang misteryosang babae, kaya si Julia at si Hiroshi na lamang ang nakatakas at nagtago sa isang silid. Habang pinapakinggan nila ang mga sigaw sa labas, alam nilang wala silang magagawa. Napilitan silang maghintay. Patuloy na tinititigan ni si Hiroshi si Julia, sinasabing kamukha raw niya ang kanyang yumaong anak na babae, ngunit hindi siya sinagot ni Julia. Nang mapansing tahimik na sa labas, tinulungan nila si Hiroshi na magpatuloy. Ngunit ilang hakbang lang, may isa na namang infected na lumitaw. Napilitan silang bumalik sa silid na pinanggalingan. Habang papasok na ang infected, biglang lumitaw ang misteryosang babae at pinabagsak ito. Laking gulat nila, buhay pa pala ito. Pagkatapos, dinala nila si Hiroshi sa lab at sinimulan ang pagtatahi sa kanyang sugat. Nang matapos ang operasyon, napagod ng husto si Julia. Lumalala na rin ang kanyang sintomas. Malapit na rin siyang mawalan ng malay at maging infected. Biglang nagising si Hiroshi. Nang lapitan ni Julia upang suriin siya, nagulat siya nang makita na halos maghilom na ang sugat nitong dumudugo ilang oras lang ang nakalipas. Mahiwagang sabi ni Hiroshi, baka maganda lang daw talaga ang kanyang genes. Doon napagtanto ni Julia na matagal na niyang hindi nakikita ang misteryosang babae. Sabi ni Hiroshi, ang babaeng tinutukoy niya ay hindi talaga totoo, at ito ay halusinasyon lamang dulot ng maagang sintomas ng virus. Kaya hindi niya ito ibinunyag noon. Gumuho ang damdamin ni Julia at gusto na niyang lisanin ang lugar na iyon. Ngunit biglang nangisay ang kanyang katawan. Ganap na sumiklab ang virus sa kanya. Agad siyang inihiga ni Hiroshi sa mesa at tinurukan ng pulang likido, paliwanag niya ay isang pampakalma lang ito. Nang mawalan ng malay si Julia, nilock ni Hiroshi ang pinto ng lab at agad na umalis. Samantala, matapos ibigay ni Alan ang universal antidote sa kanyang kapatid, hindi pa rin siya sumuko. Sa masusing pag-aaral ng gamot, nakita niyang maaari pa itong mapabuti. Ngunit kailangan ng maraming animal testing. Alam niyang si Doreen ang eksperto rito. Pagdating niya sa lab, natagpuan niya itong malamig at wala ng buhay. Kahit mukhang aksidente ang lahat, ramdam niyang may kakaiba. Inutusan niya ang security captain na kunin ang key footage, ngunit sadyang binura ito pati ang backup. Malinaw na hindi aksidente ang pagkamatay ni Doreen.
Natuklasan ng kaptain na may isa pang kamera kung saan makikitang lumalabas-masok si Sergio sa lab ni Doreen. Siya ang pangunahing suspect. Hindi niya alam na malapit nang mabunyag ang kanyang krimen. Habang papatakas na siya matapos patayin ang unggoy na may dalang virus, nakatanggap siya ng bagong utos sa satellite phone, hanapin ang isang doktor. Wala siyang magawa kundi bumalik sa base, buksan ang computer ni si Hiroshi at maghanap ng impormasyon. Ngunit wala ni isang tala ng taong iyon sa personnel list. Dumating ang security captain. Walang kaba si Sergio at tinanong ang tungkol sa doktor. Mariing sinabi ng captain na walang ganoong tao doon. Pag-alis ni Sergio, ibinahagi ng captain ang kanyang hinala kay Alan. Ngunit dahil kulang sa ebidensya, dinala niya si Alan sa dormitoryo ni Sergio. Doon nila natagpuan ang isang kahon ng plastik na pampasabog. Hinala ng captain, si Sergio ang sumira ng satellite receiver. Nakita ni Alan ang isang satellite phone na may maraming mensahe, kabilang ang ulat sa pagtakip sa pagkamatay ni Doreen. Ang huling mensahe ay utos na hanapin ang doktor sa White Room. Alam ng captain kung saan iyon, kaya mag-isa siyang nagtungo sa labas ng base, sinundan ang isang kable, at pinindot ang isang switch. Mula sa lupa, lumitaw ang mga puting glass covers, ito ang White Room. Sa loob nito ay ang bungo ng nasabing doktor. Biglang lumitaw si Major Sergio at binugbog ang captain. Matagumpay na niyang natapos ang misyon. Ngunit bago niya maipadala ang mensahe, sinaksak siya ng captain gamit ang ice axe. Maliit ang tingin ni Sergio sa captain at binayaran niya ito ng kanyang buhay. Sa puntong ito, inilibing na ni Alan ang bangkay ni Doreen sa yelong disyerto. Nang haharapin na niya si Sergio, dumating ang captain at sinabing nawawala ito. Pinayuhan siyang huwag nang mag-aksaya ng lakas. Inipon ni Alan ang kanyang galit at nagtutok na lamang sa pagpapahusay ng antidote. Nag-aalala siya na baka nasa panganib rin si Julia, kaya ipinakiusap sa security na kunin ito, ngunit tumanggi sila dahil bawal ito ayon sa isolation protocol. Makalipas ang kaunti, natuklasan ni Alan na sinelyuhan ang pinto ng isolation layer. Kaya naghanap siya ng paraan mula sa taas. Gumawa siya ng malaking butas sa sahig at nakarating sa layer. Ngunit nakakadena ang pinto. Habang pinipilit niyang putulin ito, nakita ni Sarah ang anino sa kabilang side. Sa pag-usyoso, lumapit siya, biglang may malaking kamay na humablot sa kanya, kasunod ang dalawang infected. Mabilis na kumilos si Alan at pinutol ang kamay gamit ang lagari. Tumakbo silang dalawa. Mabutit hindi nasugatan si Sarah. Ang ideya na muntik na siyang madali ay nagpayanig kay Alan. Malamang nasa panganib na ang mga pasyente. Kinailangan nilang isuko ang rescue mission at tumutok sa pananaliksik. Hindi nagtagal, natuklasan ni Alan na ang virus ay sadyang isinama sa genetic code. Tulad ng ginawa ni Doreen, nagdagdag siya ng growth factor upang mas mapag-aralan. At gaya ng inaasahan, mabilis itong lumago. Agad niyang pinatigil gamit ang liquid nitrogen. Habang pinagmamasdan ang walang buhay na virus, may pumasok na ideya sa isip niya, dahil takot ang virus sa lamig, baka makatulong ang pagpapababa ng temperatura ng katawan ng kapatid niya. Nang balutan ng yelo si Peter, bumuti nga ang kalagayan nito. Tama ang hinala niya. Ngunit limitado ang lamig na kaya nila. Naalala ni Sarah na mailab sa base para sa refrigeration. Nang dumating sila roon, laking gulat ni Alan sa nakita, mga dagang lumulutang sa isang likido, bagong teknolohiyang likha ni Adrian. Ngunit ngayon lang ito susubukan sa tao. Gamit ang cooling liquid, pinapalamig ang katawan mula sa loob. Habang pinupuno ng likido si Peter, nag-aalala si Sarah kung makakahinga pa ito. Pero ayon kay Adrian, basta't may oxygen sa dugo, ayos lang kahit hindi huminga. Lumipas ang oras at unti-unting bumaba ang temperatura ni Peter. Hindi pa tiyak kung tuluyan na bang mawawala ang virus sa kanyang katawan. Samantala, si Hiroshi, direktor ng base, ay may ibang paraan ng paggamot, ini-inject niya ang isang hindi kilalang gamot sa katawan ng pasyente. Habang ang pasyente ay bumabagsak sa koma, tiwala siyang umalis sa laboratorio na para bang kontrolado ang lahat. Ngunit isang salita mula sa kapitan ng seguridad ang gumambala sa kanyang katahimikan. Napatay si Major Sergio, ang investigador na ipinadala ng headquarters. Iginiit ni si Hiroshi na makita ang bangkay. Kung hindi pa patay si Sergio, maaaring iulat nito sa headquarters ang mga ginagawa sa base.
Sa gulat ng lahat, kahit halatang malubha ang tinamong pinsala ni Sergio at hinubaran pa ito ng coat, wala namang natagpo ang bangkay. Habang naghahanda ang kapitan na halughugin ang paligid, ilang helikopter ang lumapag sa base. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni si Hiroshi. Ito ay mga reinforcement mula sa headquarters. Isang grupo ng mga sundalong lubos na armado ang bumaba mula sa mga eroplano. 2 araw nang walang natatanggap na ulat mula kay Sergio ang headquarters, dahilan kaya sila nagpadala ng puwersa. Pinangungunahan ang grupo ng isang babaeng nagngangalang Suton na naghayag ng pakikiisa kay Alan sa pagdevelop ng antivirus. Ngunit nang banggitin ni Alan ang pagkontak sa sinabi ni Suton na wala siyang kapangyarihang tumulong dito. Walang ibang magawa si Alan kundi ang humiling ng mas mababa, iligtas si Julia, ang kanyang assistant, na nakulong sa isolation layer dahil hindi ito mapapalitan sa paggawa ng lunas. Matapos mag-isip sandali, pumayag si Suton. Tinawag ni Suton si Hiroshi papasok sa kanyang opisina ng silalang. Pagkasara ng pinto, biglang nagbago ang kanyang ugali, halatang hindi siya nasisiyahan kay Hiroshi. Lumabas na inatasan pala siya ng headquarters na gumawa ng virus at antidote. Pero sa tagal ng panahon, virus lang ang nagawa niya, walang progreso sa antidote. Kaya ngayon ay kailangan nilang umasa kay Alan mula sa para pabilisin ang pagdevelop ng antidote. Mukhang naunawaan ni si Hiroshi ang lahat, kaya tinanong niya kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang antidote. Sumagot si Suton, kapag nakuha na ang antidote, lilipulin ang lahat ng nasa base, kasama si Hiroshi. Para makamit ang layunin, handang-handa siyang tuparin ang hiling ni Alan. Pagkatapos magpahinga saglit, inutusan ni Suton ang 2 sundalo na maghanda sa pagpasok sa isolation layer upang magsagip. Dahil natatakot si Alan na baka may ibang balak ang mga sundalo, nagpumilit siyang sumama na hindi naman tinutulan ni Suton. Nang handa na ang lahat, sumakay sila ng elevator papuntang isolation layer. Binalaan ni Alan ang grupo na mas malalakas ang mga infected kaysa sa inaakala nila, pero hindi ito sineryoso ni Suton. Pagbukas ng elevator, dumating sila sa palapag ng mga infected. Bagamat tila tahimik ang pasilyo, napakadelikado nito. Maingat na gumalaw ang mga sundalo. Sa wakas, nakarating sila sa bungad ng main hall, kung saan 2 sundalo ang mabilis na pumasok sa silid. Ilang sandali lang, narinig ang mga putok at ungol mula sa loob. Biglang may sumugod na infected, binangga ang isang sundalo sa sahig. Mabilis na nagpaputok si Suton at nilinis ang paligid. Nang silipin ang 2 sundalong pumasok, inatake na sila ng ilang infected. Naramdaman ni Suton ang panganib at agad na inutusan ang pag-atras. Sa hindi inaasahan, lalong dumami ang mga infected na humabol sa kanila, sinusundan ang amoy, at isa-isang natumba ang mga sundalong amoy na amoy. Panandalian nilang napigilan ang mga humahabol. Pagdating sa kabila ng bakal na pinto, nais pa sanang ipagpatuloy ni Alan ang paghahanap kay Julia, ngunit tumutol si Suton. Ayon sa kanya, maliit ang sansa ni Julia na mabuhay. Habang nag-uusap, may sumugod na infected mula sa likod. Nasagip ni Alan si Suton sa oras. Ngunit sa halip na magpasalamat, itinutok pa ni Suton ang baril kay Alan at tinutukan siyang bumalik agad sa laboratorio. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay ang pagbuo ng antidote. Pagdating ni Alan sa laboratorio, laking gulat niya nang makita si Julia sa kanyang harapan. Nagtaka siya kung paano nakarating doon si Julia. Nang mahimatay si Julia dahil sa virus sa kanyang katawan, tinurukan siya ni si Hiroshi ng hindi kilalang sangkap. Gaya ng mahika, nagbago si Julia, nawala lahat ng sintomas ng impeksyon, parang nawala ang virus. Ang kapalit lang ay matinding sakit ng ulo at naging pilak ang kanyang mga mata, kaya't labis siyang sensitibo sa liwanag. Kailangan niyang takpan ang mga mata gamit ang puting tela. Habang nasasanay sa kanyang bagong kalagayan, may narinig siyang ingay mula sa labas. Biglang sumugod ang isang infected. Agad siyang nagtago sa likod ng kabinet, hindi gumagalaw. Nang umalis ang infected, tinanggal niya ang pantakip sa mata. Ngunit bumalik agad ang infected. Sa sobrang takot, nanghina ang tuhod niya. Sa takot, lumabas ang kanyang pilak na mga mata. Sa kanyang gulat, tila natakot ang infected sa kanya at dali-daling tumakbo palayo. Ngunit lalong lumalim ang takot ni Julia. Dumating si Hiroshi sa laboratorio. Agad siyang tinanong ni Julia tungkol sa kanyang mga mata,
ngunit hindi siya sinagot. Sa halip, umiyak ito habang binabalutan muli ang kanyang mga mata na parang natupad na ang isang dakilang misyon. Nang kumalma si Julia, inaya na siya ni si Hiroshi na umalis. Alam niyang kapag nakita siya ni Sutton, wala na silang maibibigay na paliwanag. Gamit ang isang lihim na lagusan, umakyat silang dalawa pabalik sa base. Pagkakita muli ni Alan kay Julia, labis siyang namangha, tila hindi siya nagalusan at ganap nang naalis ang virus sa katawan. Mas nakakagulat, nang suriin siya, walang natagpo ang virus o kahit antibodies, parang hindi siya na-infect. Sa mungkahi ni si Hiroshi, gumamit si Julia ng contact lens upang takpan ang kanyang mga pilak na mata. Napansin ni Sutton ang photo album ni Julia sa mesa ni si Hiroshi. Dito siya nagsimulang maghinala na kakaiba si Julia, lalo na nang makita ang kanyang mga mata. Kaya inutusan niyang bantayan ng husto ang pintuan, bawal palabasin si Julia. Pati si Alan na dumalaw ay hindi pinapasok. Halatang may alam si Sutton tungkol sa lihim ng pilak na mga mata. Inaresto ni Sutton si Hiroshi at inakusahan ng pagtataksil. Tinanong niya kung bakit ginamit ang mahalagang gamot kay Julia, na wala namang kinalaman. Tumanggi si Hiroshi na magsalita. Malinaw na bukod sa virus at antidote, may mas malalaking sikreto ang tinatago ni si Hiroshi at ng kanyang kumpanya. Samantala sa laboratorio, hindi makapagtrabaho si Alan, ang prioridad ay mailigtas si Julia. Sa hindi inaasahan, narinig nila ang boses ni Julia mula sa itaas. Lumabas na ikinulong lang pala siya sa kanyang kwarto ni Sutton na hindi alam ang tungkol sa ventilation shaft. Doon ay nakasalubong niya ang ilang infected, pero hindi siya napansin, kaya nakalusot siya sa kisam ng laboratorio. Dahil may mga gwardya sa labas, nagpanggap si Alan na kalmado at nag-reassign ng mga gawain. Plano niyang harapin si Sutton habang hahanapin naman ni Julia si Hiroshi upang mabawi ang kontrol sa pananaliksik, ang tanging pag-asa ng lahat. Gamit ang kaalaman sa siyensya, ginamit ni Alan ang mga gamit sa laboratorio upang gumawa ng malaking halaga ng pampasabog matapos itong timplahin ng tama. Nang handa na ang lahat, pinatawag niya ang mga gwardya para sabihing natapos na ang antidote. Ilang minuto lang, dumating si Sutton sa laboratorio. Habang sinisilip niya ang gamot sa ilalim ng microscope, pinasabog ni Alan ang bomba. Hindi na niya inantay ang resulta. Tumakbo siya at si Sarah palabas ng laboratorio at nagtago sa isang lihim na silid, naghihintay ng balita mula kay Julia. Ngunit sa gulat nila, narinig nila ang boses ni Sutton mula sa loudspeaker ng base. Ang babae ay tunay ngang nakaligtas, at ngayon ay hawak na bilang bihag si Peter, ang kapatid ni Alan, na pinilit siyang sumuko. Kinailangang sumunod ni Alan at paalis na sana siya nang pigilan siya ni Sarah. Natuklasan niyang nasa isang sonic lab sila at mayroong sonic cannon sa mesa. Maaari nila itong gamitin laban sa kanilang mga kalaban. Samantala, nakarating na si Julia sa silid kung saan nakakulong si Hiroshi. Matapos ipaliwanag ang lahat ng plano at ihanda ang pagpapalaya sa kanya, bigla na lamang kinuha ni Hiroshi ang isang pampamanhid at ininject kay Julia, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa isang nakatagong kompartamento sa tabi ng litrato ng mas batang Julia, kasama si Hiroshi, na nagpapahiwatig na maaaring mag-ama sila. Bigla namang bumukas ang pinto ng nakatagong kompartamento at hinuli si Julia ng mga gwardiya ni Sutton. Matapang na lumapit si Alan kay Sutton at habang naghahanda itong harapin ang Allen Brothers, dumating si Sarah na may hawak na sonic cannon. Maraming gwardiya ang agad na napabagsak. Habang nagpapatuloy ang tensyon, bigla na lamang lumitaw ang ilang mga infected at dinala si Peter, ang halos patay ng patient zero. Agad na pinangunahan ni si Hiroshi si Alan papunta sa kanyang opisina at nang buksan niya ang isang lihim na kompartamento, nagulat siya nang makitang nawawala si Julia. Sa sandaling iyon, dumating ang kapitan ng seguridad upang iulat na ikinulong ni Sutton si Julia sa isang lalagyan at balak itong ipadala sa punong tanggapan ng kumpanya sa magdamag. Kaya inutusan ni si Hiroshi si Alan na iligtas si Julia, habang siya naman ay nagtungo sa dormitoryo ni Sutton. Pagkatapos patulugin ang gwardya sa pintuan, kinuha niya ang isang bakal na alambre mula sa kanyang relo at walang habas na sinakal si Sutton. Kasabay nito, sinimulan ng kapitan ng seguridad at ng kanyang grupo ang paglilinis sa mga natitirang gwardyang tapat kay Sutton.
Dahil dito, matagumpay na nailigtas ni na Allen ang si Julia. Nang ilagay ni si Hiroshi ang ulo ni Sutton sa puting silid, tila tapos na ang krisis. Subalit, lingid sa kaalaman ng lahat, isang malaking grupo ng infected ang papunta na sa base sa pamamagitan ng mga tubo, tila naghahangad ng paghihiganti. Palihim silang dumaan sa mga duct ng bentilasyon papunta sa tirahang bahagi sa itaas ng base. Ang una nilang ginawa ay sirain ang mga nakaimbak na supply sa base, na kontaminado na ngayon ang lahat ng pagkain. Bukod pa rito, nailigtas nila si Peter mula sa isang di kilalang saradong lugar. Pinalibutan si Peter ng lahat ng infected, at isa-isa silang nagbuhos ng itim na likido sa kanyang bibig. Ang milagrosong paggamot na ito ay muling nagpagising kay Peter na tila isang zombie, handang maghiganti ilaban sa mga nakaligtas. Napagtanto ni Alan na kailangang lipulin agad ang mga infected. Pinagala niya si Sarah mag-isa sa koridor ng isolation layer, at hindi nagtagal, may lumitaw na infected na nagtatago sa dilim. Lumabas ang mga gwardyang nakahanda at nagtulong-tulong upang hulihin ito ng buhay. Plano ni Alan na gamitin ito upang labanan ang mga infected. Habang naghahanda na ang lahat na umalis, natuklasan ni Alan na ang duct ng bentilasyon sa pader ay may daan pa ibaba. Nagtaka siya kung bakit may espasyo pa sa ibaba. Inamin ni si Hiroshi na may isa pang layer sa ilalim, kung saan nakaimbak ang mga orihinal na sample ng virus, kabilang na ang pinagmulan ng impeksyon na ito, ang Narvik virus. Ibinunyag pa niya na kailangan ng punong tanggapan ang Narvik virus at ang antidote nito. Sa paglipas ng mga taon, sinadya niyang bagalan ang progreso ng pananaliksik upang maiwasang kumalat ito sa mundo. Ngayong lumala na ang tunggalian, tiyak na magpapadala ng mas malalakas na puwersa ang punong tanggapan upang kunin ang virus at ang lunas. Buo na ang desisyon ni Allen. Kailangang sirain niya ang mga sample ng virus bago pa dumating ang susunod na alon ng mga tropa. Ngunit, ang lahat ng infected ay nagtipon-tipon na sa pinakamababang palapag kung saan nakalagay ang mga sample ng virus. Upang makarating doon, kailangan muna nilang malusutan ang mga infected. Nang humarap si Allen sa nahuling infected, naalala niya ang kahinaan ng virus sa malamig na temperatura. Sa tulong ni si Hiroshi, napag-alaman nilang kapag bumaba ang temperatura sa isang tiyak na antas, mawawalan ng malay ang mga infected. Nagkaroon siya ng ideya. Dahil ang base ay nasa Arctic na lugar, kung puputulin nila ang heating at pressure system, bababa ang temperatura sa loob at mauwi sa pagkawala ng malay ang mga infected. Sa ganitong paraan, makukuha nila ang mga sample ng virus ng madali. Ang tanging problema lang ay hindi sila maaaring magtagal dahil ang mga tauhan ay hindi pwedeng manatili ng matagal sa malamig na kapaligiran. Nagsuot ng makakapal na coat sina Allen at Julia. Agad nilang pinatay ang heating system ng base, dahilan upang mapuno ng malamig na hangin ang buong lugar. Habang binabaybay ni Alan at Julia ang lihim na lagusan pababa, pagbukas nila ng pinto, nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Napakaraming infected na parang mga mumya na nakatayo lang. Maingat silang naglakad sa pagitan ng mga ito hanggang sa marating nila ang cold storage kung saan nakaimbak ang mga orihinal na sample ng virus. Nagulat sila sa dami ng mga sample doon, mas marami pa kaysa sa nakaimbak sa fee. At dito na nagtatapos ang pelikula, at kung gusto nyo ng iba pa, please subscribe and like. Maraming salamat sa panonood.